Eto, dumako tayo. Mismo, rektahan dito kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Eto na po si Congressman Ace Barbers. In the seizure of Eto po yung madiin, mga boss, no? Ayan. Sabi dito, breaking news. Quadcom recommends filing of violation of PH Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, criminal charges against ex-President Duterte, Senator Go, Senator De La Rosa, among other over drug war death. Sabi nga ni Maharlika, ipinost ni si Mocha Uson, no, pinost. Natatawa na lang daw ho sila dahil ho dito. Nabasa ko, mga kababayan, parang may nakalagay, violation of PH Act on crime against International Criminal Court. Hindi, International Humanitarian. Ako, mukhang papasok na din dito ang ICC, At mukhang ang patiho ang Congress na nanawagan na at nagpaparinig na sa ICC, Sabi, ipinost po yan ni Mocha Uson, mga kababayan. Sabi, nakakatawa na lang sila. Sabi ko naman, nirepost ko. Tawa ngayon, iyak later. O, di ba? Ganyan naman mangyayari dyan, Sabi ni Shiro Kansaki, Mocha Uson, ang cookie ni Mocha. Ibang klase no? Ibang klase plataforma de gobyerno. Ang cookie ni Mocha. Double kill, may ICC na, meron pang kaso dito. Correct. the Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, personalities linked to the illegal drug trade. Yan. Pero mga boss, nagtataka ho ako. Bakit? Dapat po siguro tulog na ho yung mga DDS kaya wala nang mga nagsisisuguran dito. Kaya naman po ganyan yung title natin. Alam ko na magsisisuguran ho dito yung mga DDS. O siguro nahihiya na din silang mag-type. Siguro nahihiya na din po silang magsabi na, o magtanggol sa dating Pangulong Duterte at dito po kila Bongo. Particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga. Kai Kimeng alias also known as Willie Ong, Yang Jiazheng also known as Eddie Taiyang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Number 2, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde. Nako, si Albayalde din, may maliit na anak yan. Former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo. Si Garma medyo madali pong yun madaling kausap yun Medyo konting pursige lang po sa pagtatanong kay Garma. Tapos sabihan mo, sige, gusto mo makaligtas dito, bumaba ang sentensya mo. Aminin mo na, sabihin mo na lahat. Ayan! No? And Hermina Muking Espino. Kala ko Herminia. Kala ko sasabihin, Herminia Roque. Hermina pala. Muking, no? Si alias Muking. Number 3, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the 3 Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Davao na naman. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Number 4, individuals involved in the murder of General Wesley Barayuga, Police Colonel... Mukhang parang pagkakarinig ko mukhang damay. No? Si Grijaldo dito, damay in terms na parang wala siyang ginawa. Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano,
Dami PSMS Jeremy Tox kausapin, N1 alias Loloy. Parang si Grijaldo yung sinasabi lang, lagot ka Grijaldo, wala kang ginawa. Nung nategi yung ano na yun, ano pangalan nun, nakalimutan ko. Nung nategi yun. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number one, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba. Ha? Representative Paulo Duterte, Pulong na to, tsaka Manscarpio naman. Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number two, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings. Hong Mingyang, also known as Michael Yang. Wei Xiong Lin, also known as Alan Lim. Si Presidential Advisor ni Digong. Charlie Tan, and Mr. Sammy Uy. Ano kaya ho pakiramdam ngayon, mga kababayan, nung mga DDS? Natatawa pa din ho kaya, mga bossing? Tawa ngayon, iyak later. Yan yung magandang ano dyan, quote sa kanila. Number three, personalities involved in Pogo-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr. Herminio. Tama pagkakarinig ko, di ba? Herminio, hindi Herminia. Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. Biruin nyo mga kababayan, kung ikukumpara mo yung mga ginawang hearing, no, ni Bato de la Rosa, Bungo, tapos kasama si Robin Padilla na sinasabi gagawin daw nilang susunod na presidente. Ano yun? Gusto nyo pagtawanan na talaga tayo ng Pilipinas? Pag pinagkumpara nyo po yung kanilang mga hearing versus po dito sa hearing ng Quad Committee, mga bossing, kitang-kita po yung layo, no, ng pagkakaiba. Hindi, doon na lang po sa Senado, mga bossing, no? Yung ginawa pong hearing ni Senadora Risa Ontiveros, ikumpara mo po doon sa mga pahiring-hearing po ng mga DDS na mga senators. Ang layo po ng pagkakaiba, mga kababayan. Dito lang po napapakita o nakikita ng sambayan ng Pilipino na meron tayong mga clown na mga senador ho. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Maisingit ko na din po, alam niyo po si Ace Barbers, mga bossing, taga-suporta po yan ng dating Pangulong Duterte. Kagaya po natin, taga-suporta po tayo ng mga Duterte dati. Kaya lang ho, hindi tayo pwede magbulag-bulagan doon sa mga nakikita natin na mga katiwalian po. Ayaw naman po nating magpatuloy pa yung mga ganun, no? Ayaw po nating masira ang ating bayan dahil sa simpleng suporta po natin. Tingnan mo, ano nangyari? Diba dati nakasuporta siya, pero ngayon, siya yung nagsasabi o yung Congress ang nagsasabi, kasuhan nyo itong mga to. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Maraming salamat and Merry Christmas, Mr. Speaker. Ayun, ang sarap naman pa-Christmas noon. Di ba mga bossing? Ang sarap na pa-Christmas po sa ating mga sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas.